Alam nyo ba na may mapapala pa ang 2 piso nyo? Narinig mo yun? Dumayo na tayo ng Valenzuela para matikman itong 2 pesos na lugaw ni Mang Romy. Ano ka sa... Merong kumain sa akin. Malaki? Kano ang lugaw nyo? Dalawang mali. Sabi ko, 2 piso. Mura. Hindi, subukan nyo ako. Pag hindi nyo nagustuhan, iwanan nyo na. Dahil talagang 2 piso, wala nang halaga yung 2 piso ngayon. Diba? Pero meron pa palang maaabot ang 2 piso, no? Eh, marami. Okay, Mang Romy. Hindi po si Tatay ang kasama natin ngayon. Ang kasama po natin nagba-vlog dyan at narito na siya. We have here Mr. Manuel Olazo, ang top TikTok food creator ng 2023. Come on in, sir! At member din po siya ng Team Patakam. Hello, Manuel! Nice to meet you! Nice to meet Please have you. a Thank you for seat. having me here. Oo nga! Bumati ka muna sa mga subscribers. Hello sa lahat ng mga followers natin dyan, tsaka subscribe. Kakashare ko lang nung video nung live natin. Oh, talaga? Share ko sa page ko. Uy, maraming salamat, Manuel. Kasi nga nagtataka kami. Yung pinakita naming vlog mo na yon ni Tatay, sa Valenzuela yun, di ba? Yeah. And it's lugaw for how much again? 2 pesos. 2 pesos lugaw. At ilan yung views ng video mo na yon? TikTok, parang umabot siya ng mga 6.4 million. 6.4 million views. Sa YouTube ba nilagay mo? Yes, sa YouTube, mga almost 200,000. 200,000. Tapos sa Facebook, mga 6 million din. 6 million views sa Facebook. In all honesty, pinuntahan din po namin yung lugawan ni Tatay na yon. Yeah. Pumunta po si Emma Tiglaw yun. Doon beauty queen ang sinend Kaya nga namin. Actually, I saw it na ano ko Hindi po napanood umabot ko. ng 200,000 views sa YouTube ang video ni Emma. Kaya ang tanong namin sa'yo, paano mo ba ginagawa kung bakit ang laki-laki ng views mo kasi compared kailangan- sa amin? Kailangan kasi siya maging relatable sa mga tao. If you saw my video, parang may interview ako with si Tatay. Diba? Kailangan So parang relatable. Oo, kasi So parang hindi kasi ma-imagine na ang isang beauty queen pupunta sa ganung klaseng lugar. Ganun ba yun? Cannot relate. Kinain ko naman yun. Kinain naman niya. With a lot of patis. with a lot of patis. Pero sa akin kasi parang when you create a content, kailangan kasi yung mga viewers mo, parang inisip mo parang ikaw yung viewer, what do you think na parang mag-work para panoorin yung video? Oo. So ikaw, So- kapag nagva-vlog ka, wala kang script. Wala. Wala. Kung ano yung maisip ko at that moment, yun na yun. You just put yourself in the viewer's place. Yes. Tapos, ibinibigay mo lang kung ano yung posibleng Oo. itatanong ng viewer or kung sino man yung gustong kumain doon. Exactly. Yun lang. Kasi syempre, why I'm doing this, para i-share sa mga tao yung mga ibang destinations na food na pwede nilang, di ba, mga mura, tsaka mga masasarap. Oo. Ano nga So- ba yung criteria mo for choosing? Well, actually, it depends yan sa kung anong klaseng Kunyari, pag mga street foods, kailangan syempre yung mga bago. Kasi marami ng mga street food nagkalat, di ba? Pero yung mga bago na mga street food na parang ngayon lang nakita ng mga tao, yan yung mga talagang nagtitrend normally. Paano mo nalalaman na meron palang ganon? Especially these guys are just small stalls. In Exact. fact, they're so thankful to you kasi napaka-small pa lang ng business nila. Nabibigyan mo ng Nagkakaroon sila ng exposure. Yeah. Because normally yung mga followers, sila yung nagsasuggest. So, apart from the follower, like yung 2 pisong lugaw, it was my followers na nag-suggest sa akin, try niyo yung 2 pisong lugaw. So, pinanap ko kung saan siya, tapos yun, nakita ko. And then, sometimes naman, nagre-research din ako sa mga groups sa social media. Oo. Nagka-crowdsource ka. Pwede ka ba, can you be very candid with me, Manuel? Okay. Yung bang mga posts mo, binuboost mo or organic lahat yung views? Organic. Wow! Kaya nga hindi naman siya lahat
palaging million eh. Oo. Oo. At saka kailangan, di ba sabi nila, you have to be very regular. Oo. You have to be gaano ka- consistent. Ikaw, gano'n ka ka-regular mag-post? Every single day. Every single day? Yeah. Sometimes I post like 2 to 3 videos a day. Sa TikTok. Sa TikTok, Kasi short Facebook, lang. on all social Kahit sa media. YouTube? Sa YouTube, mga siguro once a week, 2 Once days a a week, week. ganon. Pero sa YouTube kasi it's okay eh. Parang kahit na mas mahaba yung gap. Pero pag Facebook, TikTok, kailangan relatable ka everyday eh. Kung mawala ka ng mga ilang araw, parang mawawala ka rin sa FYP. Oo, alam mo na, Emma. Yun, So, yun dapat lang naman yun. consistency. Hindi ka kasi nagpo-post everyday. Pero, twice a day ha, Emma? So, Manuel, lahat ng ginagawa mong ito, talagang nagtataguyod na ng pamilya, ng iyong sarili, ng iyong So far, lifestyle. it's doing good. Actually, at first, akala ko nga yung social media, parang, syempre, I was Hobby lang. I was with prestigious hotels, di ba? So, Correct. akala ko, parang noong una, tapos nag-pandemic, sabi ko, tama ba yung career na? Pero after naman nun, parang it's doing okay naman. So, Okay what's naman. your plan for your channel? For my channel, siguro, future. more international naman. Pumunta tayo mga international. Sa at least Southeast Asia, na mga countries, yung mga i-vlogs Isa natin. tayo. Sige na natin to. Yeah. Kasi marami rin eh. Para lang, di ba, at least yung mga tao, they know then where to go when they go to other... Ang crew, halika nga, habang we're moving towards the buffet table over here, anong kailangan mo para sa production crew mo? Actually, wala naman akong crew eh. Ikaw, hindi, meron kang cameraman, nakikita ko naglalakad ka Minsan, mag-isa yung mga friends ko, pag we go to other places, shoot ko sila, shoot nila ako. Mga ibang mga content creators din kasama ko. Ayun. So, ganun lang, palitan lang. Tapos parang tulungan sosyo na lang kayo dun sa equipment. O di, phone lang. Phone lang ba yun? Phone lang lahat. Wow. Phone lang lahat. Panalo. Phone lang lahat. Ito, Napakadali. tinatanong ko rin to kay Tony Pet Gabay kasi meron siyang show na Tony Pet Steakout. Paano pag hindi masarap? Hindi ko sinasabing masarap. Ay, kunyari, it's branded content, tapos hindi ako nasarapan. Oh. So, I look for other positive things. Basta hindi ko sasabihin yung masarap na word. Oo. Kung di talaga ako nasarapan. Pero kung Sabihin mo nasarapan na lang, ako... uy, ang ganda ng packaging. Oo. Or, ganda ng packaging, ganda ng presentation. Di ba? Ang laki, Wala ka ng sulit na service. sulit siya yun. Mga ganun lang. Pero wala kang maririnig talaga na word na masarap. Oo, lalo na pag maliit yung business, ang You don't sakit want to, naman na sirain mo, di ba? As much as possible kasi, hindi ko talaga sinasabi na, hindi ako naninira talaga ng Kahit hindi ko magustuhan, hanap na lang ako ng ibang pang-positive. Anong pasasalamat ang natanggap mo sa isang lugar na pinuntahan mo, tuwan-tuwa sila dahil maraming tumangkilik pagkatapos? Actually, marami sila eh. Marami naman sila. And May improvement talaga sa may sales nila improvement sa pagkatapos sales. mo pumunta? Pero yung mas natutuwa ako kasi meron akong mga ibang mga vlog na ang baba lang ng views. 20,000 views, mga ganun lang. Baba ba yun? Hindi, I mean, medyo mababa siya compared dun sa mga ibang videos, okay, How na to be you ginawa ko. po? Na ginagawa ko, pero nagugulat ako, magme-message sa akin yung owner na nagpapasalamat, kahit na gano'n. Parang ako, nahihiya ako, parang, wala, ang baba ng views ko dito sa restaurant na to. Nagpapasalamat Pero talaga. nag-thank you sila kasi napuno sila. So meaning, kahit na mababa yung views, meron kang mga followers na Pumunta. naka-target talaga sa market niya. So nagpunta sila. Kaya At nakatulong. nakatulong kahit papaano. Ayun. Wow, sarap naman. O, tingnan natin, makakatulong ba to sa Ilios itong gagawin natin? Okay, I will hand off the stage to you, Manuel, Okay. kasi ayoko makasagabal dahil kapag nag-vlog ka, mag-isa ka lang. So, ano kaya ang masasabi ni Manuel tungkol sa Ilios in his new vlog entitled My Ilios Vlog in Kada Umaga? Wow, ang creative ko, no? Paano ko naisip So try yun? natin to. Sige. Normally kasi when I vlog, syempre bigyan muna natin ng food shot. Ayan. Para medyo yan, Oh, di ba? guys, ha? Kailangan medyo aesthetic talaga yung maganda, yung appetizing talaga yung mga ng food kasi pag hindi, syempre wala nang gana yung mga tao. Kailangan medyo maganda.
May mga technique pa yan. Kailangan Noted daw, sabi ni Zarina. naka 2 times yung ano mo. Naka 2 times yung lens. Oo. Mas gusto na yung extreme close-up para kitang-kita yung mga... Para kitang-kita talaga yung bawat details ng mga pagkain. Tapos, syempre, pagkatapos mong kunyari, yan, na-shoot na natin yung dalawa. Ito naman. Naku, lalo yung mga keso, no? Tsaka yung mga mantikang nag-orange. Sarap! Yung maganda dyan, yung pag kinukuha mo na, tapos yung mga... Ay, tapos yung sumistringy yung keso. Yun. Yes. So, try na natin ngayon. Okay. Kuha na tayo. Ito, may makeso to eh, kaya ito masarap kuhanan eh. May napansin ka bang hilig ng mga Pinoy? Yun, from the way you've been vlogging. So far, Mahilig ba sila sa dessert? Or mas type nila yung ulam? mga street food talaga eh. Street food ang type talaga. And that's why ako din, once in a while, kailangan ko rin maghanap ng mga street food na mga locations. Kasi nandun talaga yung doon ka nagva-viral. Kasi mga restaurant, bihira naman yung nagva-viral sa ganun talaga. Nag-viral naman si Emma. Nag-COVID. Nag-COVID viral. Okay, Try natin go ahead, to. Manuel. Sige, try lang natin ha. Yon. Ito ang Ayan. kanyang, ano nga ba to? Penne, no? Baked penne. Baked penne ba to? Oo. Tingnan natin kung talagang Wow, baka cheesy siya. kailangan natin ng kutsara. I will help you, Manuel. Sige. Ayan, Ayan nako, na. ayan na yung food shot. Ay, nako. Kumalas. Kumalas. Oh, ito. Ayan, Kutsara tayo, kutsara na lang, kutsara. Ayan. Yun. Yun, no? I-upload po ni Manuel to sa kanyang ano. Kailangan yun, yung nanginginig-ginig. Oo. Para, di ba? May Para, kasamang excitement. Di ba? Ayun. Mainit, nanginginig pa. Tapos, syempre, pagka normally kasi, pinapatong ko na lang yan sa mga tables, ganyan. Gusto mo ikaw, shoot mo ko. Sige. Oh, sige. Di ba? Utusan tayo, Zarina. Ikaw nga humawak niyan. Ginawa natin kami. Okay. si Pia. Ayan, Okay. Kailangan medyo, aamuin mo muna. Amoy-amoy. Yes. Mabango, di ba? Oo. Pag mabango, Ay, dyan ako. Ayan, Okay. sige. Nautusan na naman ako. Sige lang, guys. di ba? Tapos, pag amoy mo, pipikit ka syempre, di ba? Ayan. Para feel na feel mo, di ba? Tapos, Oo. Kitang-kita mga dimples. ang sarap. Oh! Ay, legit to Legit Yun, legit. Isa pa. One more. Ooh, yummy! Yummy, yummy. Ayun. Pero legit, masarap nga to Oh, sino, inuubos mo ba? Oo nga parang Inuubos mo ba, Manuel? Or, kasi hindi ka naman, mukha Medyo namang fit Hindi. na fit ka. normally when I do vlogs, 2 to 3 subo lang, maximum 3. Okay. Bawat isang dish. kasi- Pag minsan kasi may mga, hindi kaya. hindi kaya. Hindi talaga kaya. Hindi nga, 2 to 3 subos na nga lang. Because normally when I go out kasi, parang meron akong mga different venues na pinupuntahan. So it's not only one vlog. Para tipid din sa gas, sa di ba? So for example, I go to, example lang, Quiapo. Parang may mga certain destinations na pwede mong kainan doon. So, kailangan i-manage mo rin kasi hindi mo kakayanin maubos lahat yun. So normally, what you see in the video na sinubo ko, yun na yun. Yun na yun. Like dito kanina, nakadalawa ko. Yun. Ha? Yung health. Health, Kumusta? okay naman. Gano'ng ka dalas ka pa-check up? Once a month naman. Para kasi nga, syempre ito yung natin, profession natin ngayon. So kailangan mong make sure na yung health mo naman, okay naman. So kailangan at least once a month check mo, baka mamaya may kinakain ka palang pang high blood talaga, o ma-high blood ka na, hindi mo alam, di ba? So, ayun, kailangan mo i-check talaga siya. Okay, maraming salamat, Manuel, for sharing with us Thank your you. tips on how to vlog like a real food creator. Diba? At go ahead and invite our kadas. Manuel, saan ba tayo? Sa DOS. Okay. Kung saan kanila mahahanap Ayun. ang inyong mga vlogs tungkol sa food. Thank you guys. Tuloy-tuloy lang natin yung panonood ng mga food vlogs natin. You can reach me at Manuel Olaso on Facebook, TikTok, YouTube, pati Instagram. Yun, Manuel Olaso. Thank you so much. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV
and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!